sa finance, pero dapat dito Basta halika, maupo ka. ikaw nang bahala magpaliwanag tungkol sa mga yan. Dapat na hindi malinaw sa kanilang lahat. Okay? Eto ang copy mo, Masailan. Patricia, magdala ka muna dito ng tubig at kape. Make sure na walang istorbo sa amin. Thank you. Sa akin, walang sugar, ha? Okay? Gentlemen, pinatawag ko kayong lahat ngayon para ibalita sa inyong lahat na sa wakas may green light na ako para simulan ang pamumuno ko bilang presidente ng kumpanya. Tulad ng alam nyo, sa previous meeting ng board, marami ang nagduda tungkol sa viability ng business proposal ko. Kaya nag-decide kami na kausapin at i-revise ang lahat kasama si Mr. Daniel Valenza. At sinang-ayunan din to ni Gustavo Olarte. Lahat ng mga duda, nalinaw na namin. Kaya naman pwede na tayong makausad. Di ba, Olarte? Oo, tama ka. Okay, kung ganun, maluwag na sa kalooban nyo na ituloy ko ang posisyon ko bilang presidente. Good. Dahil tapos na ang pagiging financial vice president mo sa kumpanya. Kaya makinig ka mabuti, Olarte. Okay, simula ngayon, gusto kong tutukan mo na lang ang back movement, pati na ang treasury movement, pero bago mo gawin yon, dapat ikonsulta mo muna sa assistant kong si Beatrice Pinzon. Sa madaling salita, Olarte, ikaw, para gumawa ng anong mga hakbang, ay dapat munang lumapit at magpaabiso kay Beatrice Pinzon. Teka muna, Armando. Ano ba to? Ano? Simple lang to. Nagkataon kasi na si Beatrice ang nag-restructure ng proposal. At itong si Olarte ay nakasilip ng ilang deficiencies. Deficiencies that didn't exist for anything. Sa simula pa lang, kontra na siya sa lahat ng mga suggestion at proposal na ginawa namin. Gusto ko lang naman na maging maayos ang administrasyon. Kaya ang isang empleyado na kumukontra sa lahat ng guidelines ng presidente ay hindi dapat paliwalain. Kaya gusto kong hilingin dito kay Mr. Olarte na ibigay sa atin ang lahat. Lahat ng impormasyon na meron siya. Yun lang muna ang gusto ko ipaalam sa iyo, Olarte. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Dali mo niya sa boardroom. Oh, bakit lumabas ka na? Tapos na ba sila o hindi? Si Armando. Dinamot ako. Tingin mo? Tinanggal ako sa pagiging financial vice president at binigay niya sa sekretary niya. Ha? Pero teka muna, bakit naman bigla? Hindi niya pwedeng gawin yun. Pero si Armando, presidente ng kumpanya, at higit sa lahat, isa siya sa may-ari, kaya malabo. Ganun talaga eh. Si Armando ang presidente ng kumpanya at isa sa mga may-ari, pero hindi ang pangit na yun. Ibig sabihin, susuko ka na lang ng ganun kadali. Susuko ka dahil napahiya ka, nahigit ang kanya, nilampaso, at sinagot ang lahat ng mga butas na nakita niyo, ganun ba? Hindi yun ang dahilan kaya ako mananahimik. Ay naku, umali ka na, nakita ng dalawang mata ko. Hindi na makita kinikriticize dahil na-demote ka sa posisyon mo. Ang totoo, ayoko lang na ibaon mo ang sarili mo sa hukay. Hindi lang ikaw ang nag-iisang biktima. Tingnan mo ko. Inapi niya rin ako pero hindi ako sumuko. Tell me, Gus, pwede ba kitang tawagin Gus, Gustavo? Sabihin mo sa akin, Gus, feeling mo ba talaga mas magaling siya? Pero malakas siya sa presidente, paano yun? Alam ko, pero hindi ka nga nag-iisa eh, ng tito ko. Dapat siyang pigilan dahil kung hindi, mapapatalsik tayong lahat dito ng dahil sa kanya. Huwag ka na umasa, Patricia. Wala kang tiwala sa akin. Ano ba dapat gawin? Maghintay ng timing. Diba? Okay. Medyo mataas na production cost natin. Kaya naman dapat i-restructure ang purchase system. Kailangan din natin gumawa ng bagong rates natin pagdating sa tela at sa mga input. Armando, alam mo, ngayon palang kinikilabutan ako sa sinasabi mo. Gusto mo bang suggest na ibaba natin ang quality ng mga materyales? Hindi sa ganun. Kailangan lang natin humanap ng mas mababang presyo. Narinig mo? Better prices compared sa dati nating suppliers. Yun lang. Gutierrez, ganito. Gusto kong palakihin ang puwersa ng production plant. Bigyan mo ko ng study kung paano magiging efficient ang kontrata ng mga bagong trabahador natin. Kung magiging regular, contractual, in short, kung anong maganda para sa kumpanya. Yes, sir. Kay Gutierrez, pakiusap lang ha. Piliin mo naman mabuti ang mga i-hire mo dito. Pinasok na nga tayo ng mga walang ganda. Ngayon dumugin pa tayo ng kung sino-sino. Baka maging evacuation center ang Ecomoda. May batas bang gobyerno na bigyan ng tax exemption? Ang pagtampo ng isang batalyon? Wala, pero makatipid tayo sa labor ng mga baguhan at sa mga walang ganda. Ay, sorry, Betty. Ayos lang po yan, Sir Mario. Hugo, huwag mo nang alalahanin yun.
Ang dapat tutukan ay ang contracts ng models dahil mas mahaba yun. Tandaan mo, palalawakan natin ang production kaya ibig sabihin, magko-concentrate tayo sa malalaking kliyente. At ang mga parada sa showroom ay gagalaw na rin, kaya naman kinakailangan na paghandaan mong mabuti ang lahat. Ay! Kamusta? Yoko, may papakita ako. May nakita